And ang vote to sent home ko po ay si Quincy po. Si Quincy dahil siguro nakulangan ako sa performance niya. And ang sent home po si Kuya Noe kasi wala na nga siyang time management and as always late siya. Kasi kasama yun sa work namin. Kailangan talaga na kung ano yung shift niya, doon siya bababa. Yun ang kailangan. Vote to send home ko is si Quincy. Quincy is marami na rin talagang nakakapansin about sa sa ano niya. At i-send home ko po si Noe. Si Noe po ay lagi siyang late. Vote to send home. Quincy. Hindi ko dinadahilan na bata siya, pero masyado pa siyang play safe. Ang next naman is sent home ko, Noe, kasi about sa discipline, sa pagtulog, sa paggising. So, sa akin is sana magising na rin siya kung ano yung pagkukulang niya ngayon. Vote to send home ko naman is Quincy. Kasi, ayun nga, may attitude na, lumalabas na yung attitude ni Quincy. Ang vote to send home ko ay si Noe. So, alam na alam ng mga boys to na si Noe is isa sa mga taong masasabi kong lazy pagdating sa pagiging content creator lately. Ang one sent home ko naman is Quincy. Kasi I don't like her attitude kanina nung Revelation na may mga opinions kasi mga content creators sa Revelations na ma-attitude siya. And clean-name niya yon na okay, ma-attitude pala ako di mag-a-attitude ako, ganun. Kung sa tingin mong yun yung tingin sa'yo ng ibang tao, why not prove na hindi ka ma-attitude? Bakit mo siya kiniklaim na ma-attitude ka? So, you're just proving it na totoo yung mga sinasabi ng mga content creators. Lalo na, hindi niya nalulugar minsan yung attitude niya. Lalo na nung may guest kami, dahil sa sinabi niya kay Mitch. Meron kaming bisita here, then parang sinagot niya si Mitch in front of our guest. And parang siyang disrespectful. Lalo na talaga, nung Revelations, may kita niyo sa 24/7, is sumisigaw siya habang nanonood siya ng Revelation. Sent home ko naman is Quincy. Kilala niyo si Quincy as may bunso-bunso, pero I don't tolerate attitudes. There was a time na kinausap namin siya ni Kate, ni Tokyo, na maging attitude ka, pero in a right way. Hindi yung parang nakaka-disrespect ka na ng mas matanda sa'yo kasi hindi talaga magandang impact yan dito. Ivo-vote to send home ko po is si Quincy. Kasi bakit po? Si Quincy, ayoko ng ugali niya. Sa totoo lang. Although, happy tayo kasi naging maingay si Quincy. Pero hindi pang 1M yung ugali mo na nasusobrahan ka na sa pagkaka-attitude mo. Kasi kagaya kanina, nagsalita sa Revelation si Ansel. Tapos nag-react ka. Ang sabi mo, attitude talaga ako. Yes, okay tayo sa bumoboses ka, pero hindi pang 1M yung ugali mo kapag nasusobrahan ka na. Ang vote to send home ko po ay si Pamela kasi for me, sa tatlo, siya yung pinakamaraming supporter. And isi-send home ko naman po si Quincy dahil medyo naging disrespectful na po siya regarding towards the other content creators. And ang vote to send home ko naman ay si Quincy. Si Quincy, ang send home ko, si Quincy. I'm sorry, pero hindi ko lang kasi gusto yung pinagsasabi mo sa ibang CC or sa ibang group yung nagiging problem ng ka-district mo. Kung may problem man kayo ng ka-district mo, kayo na mismo ang mag-usap. Huwag mo na ipagsabi sa ibang CC yun kasi pwede nilang magamit yun against sa grupo mo. Which is ginawa mo nung magka-grupo tayo, nung magka-district tayo sa Heraya, and ginawa mo din last week na may kagrupo ka
sa Front Row Live Selling Challenge. And vote to send home ko naman po is si RJ. Why RJ? Because si RJ is parang nagpakampante siya na para siyang parang walang nilalabanan, wala siyang nilalabanan na 1 million pesos dito sa loob ng mansion. And yung vote to send home ko naman po is si RJ. Kumbaga, nung first day po sa FNC pa lang, nakikita ko na lumalaban siya. Pero habang tumatagal, parang naglalaylo ulit siya. Kumbaga, first week, okay siya. Nung pangalawang sent home, di ba, bottom. Parang lumaban ulit siya. Sa pangalawa naman yung safe siya last week. Parang naglaylo siya. Parang bumalik ulit siya sa dati. Kumbaga, parang umaasa na lang siya kay Ate Kate. Parang anino na lang siya ni Ate Kate ngayon. Parang dumidikit siya sa malakas. And sana mag-wake up call siya. Kumbaga, kailangan niyang laksan yung loob niya. Kumbaga, paano pag walang Ate Kate Mikawa? And next is vote to send home ko po is si RJ kasi nagbago na po siya and parang sinipagan niya na po sa lahat ng mga bagay. Pero nitong mga nakaraan, parang bumabalik na naman po siya sa dati and hindi na po namin siya masyadong nakikita since sa 247 or nakikihalubilo sa iba. It's like meron lang siyang sinasamahan or lagi lang siyang nasa likod ng ilang tao. Ayan, thank you. Ang sent home ko ay si RJ kasi feeling ko talented si RJ. Pero for me kasi talent is not enough to win the 1 million pesos. Ay hindi naman ito kasi the House of Collab for me kasi hindi siya talent show or talent portion. So whether or not whether may talent ka, so kailangan talaga mag-excel sa lahat ng bagay and medyo hindi ko masyado nakikita yun kay RJ. And next naman po is ang i-send home ko po ay si Quincy. Yung reason ko po is based lang po sa mga kasisi ko dito sa mansion. Nagiging ma-attitude na po siya at wala na po siyang respeto sa mga nakakatanda sa kanya. Isi-send home ko si Maring Quincy. Si Maring Quincy po, isi-send home ko. Alam ko naman na palaban niya si Quincy, mapalaban. Kaso, masyadong si Maring Quincy. Parang na-overconfident siya. Yun. Sent home ko, to be honest, ako yung nagsabi kay Quincy na lumaban siya. Pero not in a way na babastasin niya lahat ng content creator. At ayoko yung ugali niya kanina na habang nagre-revelation si Ansel, boka siya ng boka. Hindi niya na ginagamit yung utak niya. And ang sent home ko naman ay si Quincy dahil si Quincy ay nagpakita ng pagiging disrespectful niya sa mga kapwa ko content creator.